Makalipas nga ang ilang taon na namuhay kami sa ibang bansa, napagdesisyonan namin ni Nena na bumalik ka dito sa Pilipinas. Pansin ko rin kasi ang lungkot ng asawa ko. Alam ko na namimiss niya din ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Matiisin din kasi ito, hindi masyadong masalita, kaya nang sabihin ko sa kanya na babalik na kami ng Pilipinas, nakangiti talaga siya. Pabor din naman talaga sa akin, dahil mataas ang cost of living sa abroad, kaya kailangan talaga. Doble kayod ang gagawin. Naghanda nga kami ng pag-uwi, dinala na namin ang lahat ng gamit namin, dahil wala na kaming plano na bumalik pa. Ipagpapatuloy na lang muli naming ang negosyo namin noon. Nakita ko talaga ang galak sa mukha ng misis ko. Hindi ko alam kung excited talaga siya, at sabik na makita ang kanyang mga kamag-anak. Pansin ko rin na parang nanlamig siya sa akin. Simula nang nangyari noon sa kanila ni Andy, ramdam ko na may pagbabago sa kilos niya. Parang may hinahanap siya na hindi ko maibigay, kahit anong gawin ko. Parang pilit lang ang ligayang nararamdaman niya kapag napagkukwentuhan namin si Andy at tinatanong ko kung ano ang ginawa sa kanya, nabubuhayan at nagiging masigla. Alam ko at ramdam ko yun kahit hindi niya sabihin. Sumasagi pa rin sa isip niya si Andy. Lagi ko na lang inuunawa ang asawa ko, saka isa pa bata pa ang misis ko. Ako ay nagkakaedad na, kaya hindi ko na siya masabayan, pero kapag tinitingnan ko talaga ang aking asawa, talagang may inggit ka, dahil sa kakaiba nitong ganda, na talagang hindi ka makakatanggi. Naging ang mga ibang lahi kung saan kami nakatira. Nabibighani rin niya, nakikita ko talaga na humahanga sila sa aking asawa. May isang pagkakataon pa nga na namili kami sa grocery. Meron pa nagpa-picture sa kanya. Akala siguro nila, artista. Tapos ako na pagkamalan na driver ni Nena. Natawa na lang talaga ako, at maging si Nena. Nang makabalik na nga kami ng Pilipinas, una naming binisita sina Tatay Pedring at mga kapatid niya. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat! Malaki na rin ang ipinagbago ng probinsya, pero ang nakakalungkot, mahina na sina Tatay Pedring at Nanay Rosing, kaya nadagdagan pa ang lungkot ng asawa ko. Kaya tinatanong ko siya kung ano ang magpapasaya sa kanya. Baka gusto niya mamasyal kami, pero wala naman daw, okay lang naman daw siya. Kaya ang ginawa ko, pinagpatuloy ko lang ang negosyo namin na naudlot noon sa pag-alis namin. Medyo naging abala ako sa trabaho at negosyo. Kailangan ko kasing makabawi sa mga nagastos namin noon, kaya minsan hindi na rin ako nakakauwi. Tinatawagan ko na lang ang asawa ko at kinukumusta. Siya naman ay busy na rin sa pag-alaga ng kambal namin, kahit na may yaya ang mga bata, kaya lang talagang may napansin ako sa asawa ko. Kaya minsan bago kami matulog, sinariwa ko ang mga alaala namin noon bago pa lang kami, hanggang sa mapadako ang usapan namin kay Andy. Doon nakita ko na nakangiti siya, parang biglang kumislap ang kanyang mga mata. Kaya tinanong ko ang totoo, namimiss mo ba si Andy? Hindi siya sumagot, pero nakita ko na ngumiti ang asawa ko. Maya-maya pa, nagsalita ito, patawarin mo ako, pero hinahanap ko talaga ang mga lambing niya. Alam ko naman na ginagawa mo ang lahat para mapaligaya ako, kaya nga ayaw ko na dagdagan pa, pero hindi na niya tinapos ang mga sasabihin pa, kaya ako na lang ang nagpatuloy. Saan ba ang probinsya ni Andy? Hanapin natin o kaya papuntahin mo dito, sabi ko kay Nena. Nakita ko talaga sa mukha ng asawa ko ang ngiti, sabay yakap sa akin. Talaga, papayag ka? Papuntahin ko dito, sabi agad ng maganda kong asawa. Sige, matipid ko na sagot. Dahil parang naninikip ang dibdib ko sa mga narinig ko, hindi ko na lang pinahalata. Mabilis naman na kontak ng asawa ko si Andy, dahil makalipas nga ang isang linggo, nandito na sa bahay si Andy. Good morning sir. Yan kaagad ang bungad niya sa akin, may ipapagawa po ba kayo? Tanong agad ni Andy sa akin. Kinausap ko agad si Andy.
Sinabing ko na may ipapagawa ang misis ko. Kayo na lang ang mag-usap. Aalis muna ako para asikasuhin ko ang negosyo namin, sabi ko kay Andy. Kaya naman, kinuha ko ang susi ng kotse. Sabay, alis na rin. Neng, ikaw na muna ang bahala kay Andy, bilin ko kay Nena. Tumango na lang ito. Sabay niyaya si Andy papalapit sa kanya para ituro ang ipapagawa niya. Ako naman ay nag-drive sandali at nagpark ako sa isang fast food na malapit dahil hindi ko na kaya ang panlalabo ng aking mata. Tuluyan na kasing umagos ang luha dito. Hindi ko kaya na mawala sa akin ang aking asawa, pero ayoko naman na makita siya na malungkot at hindi masaya sa pagsasama namin. Kahit masakit sa kalooban ko, gagawin ko at papayag ako para sa aking mahal na asawa. Dahil sa pag-alis ko sa bahay sa oras na ito, alam ko na ang mangyayari. Alam ko na masisiyahan at maliligayahan ang aking asawa. Matapos ang halos isang oras ko doon sa parking, nakapagdesisyon muli ako. Nandito na ito. Ako rin ang may kasalanan sa lahat ng ito. Bakit ako pumapayag? Kaya matapos na magpunas ako ng luha, umabante na ako, papunta ng aking opisina. Hello, sino po ito? Yan ang narinig na tanong ng asawa ko sa kausap niya. Dinig na dinig ko kasi ang cellphone nito dahil naka-loudspeaker. Umuulan kasi nung araw na iyan, kaya medyo maingay, kaya siguro nilakasan ng asawa ko ang speaker ng phone niya. Ako po si Estella, asawa ni Andy. Nandyan po ba siya? Tanong ng kausap ng asawa ko. Andito siya, parang nainis na sagot ni Nena. Maaari po ba makausap si Andy? Emergency lang po. Sabay naman noon, nilapitan niya si Andy na andun sa kusina. Habang tumutulong kinayaya na maghanda ng pagkain, nagkatinginan silang dalawa, sabay sabing, ang misis mo Andy, kausapin ka raw. Sabay alis ni Nena na parang nagalit. Si Rafael, uwi na po ako ng probinsya. Pinababalik na ako ng asawa ko. Paalam ni Andy, ikaw ang bahala. Kailan ba balak mo bumalik? Ngayon na po sana. Sagot ni Andy, sandali lang kukuha lang ako ng pera. Sabi ko kay Andy, sabay pumasok na rin ako sa kwarto namin. Pagdating ko sa loob, nakita ko si Nena na nag-impake ng damit. Anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Tanong ko kay Nena, sasama ako kay Andy. Biglang sagot nito sa akin. Nagulat ako sa sinabi ng misis ko at bakit. Tanong ko pa, basta sasama ako sa kanya. Matigas na sagot ng asawa ko. Hindi talaga ako makapaniwala. Lahat na nga ibinigay ko sa asawa ko para maging masaya siya at buo ang pamilya namin. Tapos iwan niya ako para sumama sa iba. Napaupo na lang ako sa kama at hinintay ko ang mga susunod na gagawin ng misis ko. Tuluyan nga itong lumabas dala ang maleta. Sinundan ko ito hanggang garahe. At sabay na sana silang lalabas ni Andy nang makita nila ako. Mag-usap muna tayo. Yan ang sabi ko sa kanilang dalawa at hinarap ko si Andy. Kung inaalala mo ang asawa mo sa probinsya, siya na lang papuntahin mo dito. Papaayos ko ang isang kwarto sa itaas. Pwede kayo doon, napatingin naman sa akin. Si Andy, sabay sabing, kayo po ang masusunod. Muli akong humarap kay Andy. Kahit ano papayag ako. Alam ko naman ang ginagawa mo sa misis ko. Maari mong patirahin ang asawa mo dito. Magsama-sama tayo dito. Para hindi ka na rin mag-alala sa pamilya mo, huwag mo lang kukunin ang asawa ko. Pakiusap. Yan ang mga salitang binitawan ko kay Andy. Kahit na hindi ko alam kung ano ang magiging sitwasyon namin sa bahay. O nga naman Andy, si Estella na lang ang papuntahin mo dito. Sabi ng asawa ko. Hindi ako sigurado kung sasama dito yun. Wala din kasi may iwan doon sa nanay niya sa probinsya. Pasamahin mo na rin ang nanay niya, malaki naman ang kwarto doon, saka may bubuksan akong bagong branch ng negosyo, baka gusto ng asawa mo na magtrabaho. Sabi ko kay Andy, sige po sir, kakausapin ko. Bumalik na nga ang misis ko sa kwarto dala ng maleta niya, sumunod ako. Kinausap ko siya, ikaw na ang bahala sa kanila, kausapin mo si Andy, wala sanang makakaalam ng lahat ng ito. Sumagot naman ang asawa ko na, ako na ang bahala sa kanila. Makalipas nga ang isang linggo, dumating ang asawa ni Andy na si Estella at nanay nito, may kasama rin itong sanggol
na siguro wala pang 1 taon, na anak pala ni Andy, sir. Asawa ko po si Estela, saka nanay niya si Inay, bumati naman sila sa akin at masayang nakipag-usap. Andy, samahan mo sila sa kwarto nila, sabi ko pa, pagalis ko, napansin ko bata pa ang asawa ni Andy, siguro, mga 19 lang ito, mukhang inosente, pero maganda siya, mabihisan lang ng konti. Pwede na doon sa aking opisina. Saka mukhang mas maganda pa sa misis ko, sabi ko sa sarili. Kinabukasan niya, kinausap ko silang lahat sa bahay, kasama sina Yaya at asawa ni Andy. Binigyan ko sila ng mga toka ng trabaho. Andy, ikaw ang maghahatid ng mga bata sa school. Gamitin mo yung sasakyan. Ikaw na rin ang personal driver ni Nena. Kay Yaya, yung anak ni Andy, kasama na yan sa aalagaan nyo. Huwag kayong mag-alala. Dodoblehin ko ang sahod ninyo. Napangiti naman sa tuwa si Yaya. Ikaw Estela, doon ka bagong branch ko. Ikaw ang magiging sekretary doon. May makakasama ka naman doon. Tuturuan ka kung paano. Talaga sir. Sabay na payakap sa akin ito. Salamat talaga sir. Gusto ko talaga magtrabaho. Tuwang-tuwang sabi ni Estela, ang asawa ni Andy. Napatingin naman sina Andy at misis ko kay Stella, at parang bang may mga ibig sabihin ang mga ngiti nito, hindi ko na lang pinansin. Naging sekretary ko nga si Estela, madali lang niya natutunan ang trabaho, palibhasa, porsigido talaga, para mabigyan rin daw niya ng pera ang inay niya. Araw-araw sabay na kaming umaalis ni Estela at pag-uwi, dinadaanan ko siya sa branch, para sabay din kaming uuwi, palakwento rin si Estela, nalilibang din ako na kasama siya, minsan, kumakain kami sa labas, natutuwa siya. Dahil ngayon lang daw niya naranasan iyon at kung kay Andy lang daw kasi, wala siyang maasahan. Lumipas ang 3 buwan na ganun ang palaging nangyayari. Naging panatag na ako. Dahil abala kami pareho sa mga negosyo. Napansin ko rin na nabawasan na ang madalas na pagsama ni Nena at Andy. Dahil nandyan si Estela. Masaya kaming lahat at sabay-sabay kaming kumain. Kasama ang Yaya at ang inay ni Estela, hanggang sa isang balita sa television ang nagpagulat sa amin. Isang sasakyan na kulay pulang Innova ang sumalpok sa concrete barrier, habang binabagtas nito ang kahabaan ng flyover. Sinasabing dead on arrival ang driver nang dumating sa hospital, dahil sa tinamo nitong pinsala sa katawan. Dahil sa bilis na patakbo ng sasakyan, nakilala ang 2 sakay nito na sina Andy at Nena. Hindi ko na natapos ang pinapanood ko, dahil sa mga luha sa mata ko na dumaloy, halos hindi ako makahinga sa mga nakita ko. Alam ko na magkasama si Andy at Nena ng araw na iyon papunta ng opisina. Halos mawala ako sa aking ulirat habang pinapanood ko ang balita. Hindi ko napansin na nakatingin pala si Estela sa akin. Nakita rin niya ang napanood ko. Muling napayakap sa akin si Estela at sabay sabing, "Sir, anong gagawin natin? Wala na sila." Sabi pa nito, hindi ko alam ang gagawin ko. Kung pupuntahan ko ba sila sa hospital o ano. Napaupo ako sandali habang sinisi ko ang sarili ko. Bakit kailangan mangyari sa taong mahal ko ito? Lahat nga ay gagawin ko para sa kanya. Baliwala ang mga material na ito. Kung wala ang taong mahal ko, hindi ko na napansin na. Nadampot ko ang flower vase, sabay na ibato ko at nabasag. Kaya naman sumabulat ang mga basag nitong piraso. Kasunod noon, parang natauhan ako, parang nagising ako, dahil sa narinig ko na pagkabasag. Si Estela naman ay patuloy din sa pag-iyak. "Tara, puntahan natin," yan ang nasabi ko kay Estela. Agad kaming sumakay ng sasakyan, halos paliparin ko ang sasakyan sa pagmaneho, kaya lang minsan hindi ko makita ang daan, dahil sa luha, na tumutulo sa mga mata ko. "Sir, sorry, dahil inaway ko sila, kaya sila umalis at nadisgrasya." Biglang sabi ni Estela. Natigilan ako sandali at napatingin sa kanya. "Mamaya na tayo mag-usap," sabi ko na lang kay Estela. "Asan ang asawa ko?" Tanong agad ni Stella. "Doon sa guard sa mailabi." "Sino po kayo?" Tanong naman nito. "Ako yung asawa noon driver na aksidente sa flyover," sabi pa nito. "Nasa basement na po yung Betty. Masyado malala ang tama niya, kaya hindi na umabot ng buhay. Pero yung kasama niya na babae nasa ICU critical daw," sabi nito, sa narinig ko. Nabuhayan ako ng loob sa asawa ko. "Saan ang ICU ninyo?" "Sa 5th floor po sir," sagot muli ng gwardya.
Wala kaming sinayang na oras, agad kaming sumakay ng elevator ni Estela. Panay ang dasal ko, na sana okay siya at ligtas. Sir, bawal pa po ang dalaw ngayon. Mamaya pa na 4 hapon, kaya nagpakilala ako. Ako si Rafael. Ako ang asawa ng babaeng nakasakay sa Innova na naaksidente. Kayo pala, sir. Pasok po kayo. Kanina pa nga. Naghahanap ng relative si doktor. Dahil may mga gagawin daw na operasyon. Agad naman kaming pumasok ni Estela. Nakita ko ang isang babae na nakahiga sa bed ng ICU. Marami tong nakakabit na aparato. Halos hindi rin makilala ang mukha nito. Yan ba ang asawa ko? Tanong ko kay doktor, Sir, masyadong grabe ang tinamo niyang pinsala. Ang mukha niya ang tumama sa salamin, kaya marami itong sugat. Putol rin ang kanyang mga paa. Dahil sa pakakaipit, kinakailangan maoperahan agad. Pero hindi pa rin sigurado kung may mga internal organ na nasira sa kanya. Naghihintay pa kami ng results. Pakiusap doktor, gawin po ninyo ang lahat para mabuhay ang asawa ko. Pakiusap ko pa, pagkatapos ko na pirmahan ang mga dokumento at magbayad na rin para sa gagawing operasyon. Dinala na agad si Nena sa operating room, tanging kamailang niya. Ang nahawakan ko, awang-awa ako sa kanya, doon ko rin naramdaman ang pagod. Kaya nagpaalam muna ako kay Estela na uwi muna. Sir, sabay na ako sayo. Babalik na lang ako mamaya. Kukuha na rin ako ng gamit para sa mga susunod na araw. Ako muna ang magbabantay dito, sabi ni Estela. Kaya muli namin binaybay ang daan pa uwi ng bahay. Sakto naman na dumating sina Yaya at nanay ni Estela. Kaya sila na muna ang inutusan ko na magbantay sa ospital. Dahil si Estela aayusin din ang labi ni Andy. Makalipas ang 1 linggo, matapos malibing si Andy at si Nena ay nasa hospital pa rin. Sarado din muna ang opisina namin, nagpapahinga muna kami sa bahay. Sir, sa ngayon nawala na si Andy at nasa ospital si Ma'am, pansamantala ako muna. Ang gagawa ng mga ginagawa niya, sabi ni Estela sa akin, kaya nagulat ako sa sinabi ng asawa ni Andy. Paano ka nakapasok dito sa kwarto? Biglang tanong ko kay Estela, hindi na mahalaga yan sir. Pero alam ko na pareho tayong nangungulila sa asawa. Pareho tayong sabik sa mga yakap ng asawa. Sabi pa ng asawa ni Andy, alam ko sa sarili ko na hindi ako makakatanggi kay Estela. Ano man ang gustuhin niya, kaya ng araw na iyon. Nagawa namin ni Estela ang lahat ng pangulila sa asawa. Masarap sa pakiramdam na meron kang outlet na lalabasan para maibsan ng mga problemang aking pasan. Sa tulong ni Estela na asawa ni Andy, muling sumigla ang aking buhay. Sir, Rafael, madamay ang spinal cord ng misis ninyo. Nadurog ito, kaya inaasahan natin na hindi na ito makakalakad. Masyado rin na damaged ang lower extremities niya, paliwanag ng doktor sa akin. Napag-usapan kami naming na ilabas na ng hospital si Nena at sa bahay na lang magpagaling. Milyon halaga na rin kasi ang nagastos. Tinapat na nga kami ng doktor sa kalagayan ng asawa ko. Buhay nga si Nena, parang gulay naman ito. At aalagaan ko ng habang buhay, ngayon tuliro na naman ang utak ko. Paano na ang gagawin ko? Kinuha ko na rin si Nena ng 2 caregiver na magbabantay sa kanya, 24 oras, bale, 2 palitan sila. Pansin ko rin ang pagpayat ni Nena, yung dating ganda nito. Tila ba unti-unti nang naglalaho, ang dating hinahangaan ko sa kanya. Hindi ko na makita, tanging mata lang nito ang gumagalaw. Buhay nga siya at humihinga, pero parang wala na rin. Hanggang sa unti-unting nabaling ang pagtingin ko sa dating asawa ni Andy, mabait at talagang pursigido sa buhay si Estela. Kahit hindi ako pumasok sa opisina, kayang-kaya niya, nagtiwala ako kay Estela. Hinayaan ko siya sa isang branch ng negosyo ko, walang kaming usapan ni Estela kung ano ang gagawin minsan. Naiisipan na lang namin na lumabas, mag-out of town, doon ko na pag-isip-isip ang lahat, sayang ang lahat ng oras ko at pera kay Nena. Kahit anong gawin ko noon, hindi pa rin siya masaya, minahal ko siya at binihisan. Pero, kaya pala niya akong ipagpalit, mahal ko ang asawa ko. Pero ang realidad ng buhay ang dapat ko nang harapin. Tama nga ang kasabihan na bawat tao ay may itinakda sa'yo at alam ko na kung sino iyon. Meron palang babae na talagang karapat-dapat sa pagmamahal ko at iyon ay si Estela. Kahit malayo ang agwat ng edad namin, magkasundo kami,
Ramdam ko ang tunay na saloobin ni Estela. Pinatawag ko na rin sina Tatay Pedring at mga kapatid ni Nena. Pinapunta ko sila sa bahay para makasama nila lalo na nang tuluyang bumagsak ang katawan ni Nena, hindi na ito nakarecover. Kaya makalipas lang ng 1 taon, inilibing namin si Nena kasama ng puntod ni Andy. Alam ko na masaya si Nena sa kalagayan niya ngayon dahil kasama na niya at kapiling ang kanyang totoong minamahal. Doon ko lang din naalala ang sabi ni Estela noong naaksidente sina Andy. Inaway pala ni Estela si Andy dahil nahuli niya pala ito na magkasama sa kwarto kasama ang aking asawa. Nakipaghiwalay si Estela kay Andy at sinabi niya sasabihin daw sa akin ang kanyang natuklasan. Umalis daw noon si Andy. Nagalit at sumama si Nena. Sabi ng mga nakakita, hindi raw aksidente ang nangyari sa dalawa. Sinadya raw na ibangga ng driver at ihulog sa flyover ang sasakyan nila. Doon ko na napagtagpi-tagpi ang lahat. Hanggang sa huling sandali, si Andy pa rin ang gusto ng asawa ko. Pero pinatawad ko na sila. May kasalanan ako, aaminin ko, dahil pumapayag ako. Pero tapos na iyon, masaya na muli ako. Kapiling ang tunay at totoong asawa. Na kahit kailan hindi naghahanap ng iba at totoong masaya. Sa kabila naman na wala na si Nena, kinuha ko ang mga kapatid niya para mag-aral. Ang iba ay pinasok ko sa aking negosyo, kasama rin sina Tatay Pedring at Nanay Rosing. Sa ngayon may sarili na kaming anak ni Estela. Lumaki na rin ang kambal na anak ni Andy at Nena, at anak din ni Estela kay Andy. Tinanggap ko silang lahat at minahal dahil iyon din siguro ang misyon ko sa aking buhay.